Magandang araw po sa mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jan, 32 years old. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ay hindi kagaya ng iba. Ito ay medyo kakaibang kwento ng katatakutan. Bago ko umpisahan ng kwento, ako nga pala ay tubong Bulacan at nagtatrabaho ko bilang isang construction worker. Madalas ay ginagabi ako ng uwi sapagkat kailangan ko kumita ng malaking pera. Sa kadahilan ng kailangan namin ng pera. Nang sa ganun ay kumita ako ng malaki. Medyo malayo ang bahay ko sa babaan ng jeep. Kaya nagugugol pa ako ng kalahating oras sa paglalakad bago makauwi ng aming bahay. Bago ako makauwi ng bahay ay nadadaanan ko ang bahay ni Lolo Pedro. At dahil sa pagod, naisipan ko muna magpahinga doon ng kahit 15 minutes. Maya-maya pa ay nagkwentuhan kami ni Lolo Pedro habang nagpapahinga ako. At sa sarap ng kwentuhan namin ay di ko namalayan ang oras. Mga 30 minutes na pala ang lumipas. Naikwento sa akin ni Lolo Pedro ang tungkol sa babaeng butas-butas ang muka. Bagay naman na hindi kong pinapaniwalaan. Ayon sa kanyang kwento, kapag daw malakas ang hangin sa daan at malaki ang buwan, nagpapakita daw ang babaeng ito. Nakayuko lang daw ito at nakasuot ng kulay puti. Ngunit kapag malapit ka na daw, bigla daw itong haharap sa iyo at sisipsipin ang dugo mo. Ngunit magagawa lang daw yun ng babae kung ikaw ay tatakbong pabalik, sasalubungin mo ang hangin na pasalubong sa iyo. Ayon kay Lolo Pedro, mas mainam na salubungin mo na lang ang babae. Ngunit kaunti lang daw ang nakagawa nun sapagkat sobrang nakakatakot ng mukha ng babae. Kung pipikit ka naman daw ay di mo makikita ang dadaanan mo at pwede ring matisod ka. At kapag nadapa ka daw, ay sasakyan ka daw nito at doon niya uubusin ang dugo sa katawan mo. Habang nagkikwento si Lolo Pedro ay natatawa talaga ako dahil ang ganung mga kwento ay pambata at walang saysay. Maya-maya pa ay nagpaalam na akong umuwi. Bagay naman na sinang-ayunan ni Lolo Pedro. Maayos naman akong nakauwi ng bahay at kinabukasan ay naghanda na ulit para sa pagpasok. Kinabukasan ay nag-overtime ulit ako sa trabaho at dahil may buhos, inabot kami ng madaling araw. Kasama ko noon ang aking kapitbahay at kababata na si Luis. Habang nagbubuhos kami ay pinainom kami ng alak ni Engineer. Kaya medyo tamado kami dalawa ng alak. Alauna ng umaga ay dumiretso na kami pauwi ng bahay. Inabot kami ng 30 minutes bago nakahanap ng jeep na aming masasakyan pauwi. Nang makababa na kami ay talagang malaki ang buwan. Napansin ko yun dahil ang liwanag ng paligid. Mga 3 kanto pa ang layo sa bahay ni Lolo Pedro at medyo mahina ang aming paglalakad dahil nahihilo kami at suray-suray na. Si Luis ay di nakinaya at napaupo sa gilid sa taniman ng mga mais at doon ay nagsusuka siya. Pabiro ko namang sinabi na iiwan ko siya doon. Agad naman itong tumayo at sinabing magpatuloy na kami. At nagbiro pa kung sino ang mauuna sa bahay ni Lolo Pedro ay siya ang magbabayad ng pamasahe bukas sa jeep. Bagay naman na sinang-ayunan ko. Habang naglalakad kami ay may napansin akong tao sa di kalayuan. Ito ay nakakulay puti at nakayuko. At habang palapit kami ng palapit ay nararamdaman ko ang malakas na hangin. At nang malapit na kami sa kanya ay napansin ko isa itong babaeng nakayuko. Agad naman nagbiro si Luis at sinabi niyang, "Tingnan mo naman no, pag siniswerte, may chicks pa talaga sa daan." Ngunit iba ang kutob ko sa aking nakikita dahil nagumpisa nang tumayo ang aking mga balahibo. Maya-maya pa ay biglang umangat ang ulo ng babae at laking gulat ko. Ang mukha nito ay napakaraming butas at nanglilisik ang mata. Lumakas ang hangin sa aming likuran at nararamdaman ko na parang nawawala ang aking ulirat. Paglingon ko sa likuran ay nakita kong ang bilis ng takbo ni Luis. Tatakbo rin sana akong kasunod niya ngunit naalala ko ang payo ni Lolo Pedro. Ngunit wala akong magawa kaya sinabayan ko si Luis sa pagtakbo. Habang tumatakbo kami papalayo sa babae ay lumalakas ng sobra ang hangin at halos hindi na ako makahinga. Tinatawag ko si Luis ngunit patuloy lang ito sa pagtakbo. Kaya halos hindi ko na rin siya makita dahil medyo malayo na ang kanyang naitakbo. At dahil naalala ko ang kwento ni Lolo Pedro, ginawa ko ang nararapat. Tumakbo ko pasalubong sa babae nang hindi na tumitingin. Dumire-diretso ko ng takbo at hindi ko alam kung nakalagpas na ba ako o hindi pa. Nang idilat ko ang aking mata ay wala na akong makitang babae dahil nakalagpas na pala ako sa taniman ng mais. Maya-maya pa ay nakita ko si Lolo Pedro na tumatakbo papalapit sa akin. Agad niya akong inaya sa kanyang bahay. Ngunit ayoko sanang sumama hanggat hindi namin kasama si Luis. Ngunit ang sabi ni Lolo Pedro ay mukhang wala na si Luis sapagkat nakita ni Lolo Pedro na sinundan na ito ng babaeng na kulay puti. At sa mga oras daw na yun ay wala rin kaming magagawa.
Kaya minabuti ko na lang na tumuloy sa bahay ni Lolo Pedro at naisip kong hanapin si Luis kinabukasan. Kinabukasan ay nagising ako sa maingay na paligid at nang tinignan ko ang cellphone ko ay 10:00 na pala ng umaga. Dumiretso ako sa pintuan dahil sa akin naririnig na ingay at doon nalaman ko ang usap-usapan. Patay na daw si Luis. Natagpuan ang katawan ni Luis sa gitna ng maisan at ito daw ay namumutla. Wala naman daw itong sinyalis ng kung anong sugat sa katawan. Ngunit sa palagay nila ito daw ay inatake sa puso. At dahil ako ang huling kasama ni Luis, agad akong tinanong ng mga investigador. Nang ikikwento ko sana ang mga pangyayari, agad nang nagsalita si Lolo Pedro. Ang sabi ni Lolo Pedro ay lasing daw kami dalawa ni Luis at natagpuan niya daw ako na nakahandusay din sa maisan. Kaya minabuti daw ni Lolo Pedro na kunin ako. At kaya daw hindi niya naisama si Luis dahil hindi naman daw alam ni Lolo Pedro na may kasama ako. Bagay na sinang-ayunan ko na lamang. Habang ang isang saksi naman na kapitbahay ni Lolo Pedro, sinabi ang mga nakita niya. Natanaw niya raw sa malayo na nagtatakbuhan kami ni Luis at yun lang daw ang nakita niya. Nang tinanong ako ng pulis ay hindi na rin ako nakasagot. Ang sinabi ko na lamang ay wala akong maalala. Lumipas ang mga araw at binurol na si Luis at ayon sa imbalsamador, wala daw itong dugo. Naging misteryo ang pagkamatay ni Luis sa aming bayan at di nagtagal ay umikot din ang kwento tungkol sa babaeng butas-butas ang muka. At kahit hindi ako nagkwento sa kanila, ayun ang lumabas na balita. Matapos ang nangyari ay hindi na ako umuwi ng gabi at lagi na lang ako nag-out ng 6 sa trabaho. At kalaunan ay itinago ko na lang ang kwento at ang nangyari sa amin ni Luis. Sana nagustuhan ninyo ang aking kwento. Maraming salamat po uli at sa pagbasa ng aking kwento, Mr. Reynald niya. Hanggang sa susunod, mga kakatakutan.